ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngunit bago pa man tuluyang umarangkada ang bagong teleseryeng pinaghahandaan ni Coco Martin, ramdam na ang kakaibang init ng usapan sa likod ng kamera. Parang may kumukulong lihim. Parang may paparating na banggaan. Isa-isang lumilitaw ang mga pangalan, mga karakter, mga artistang inaasahang bubuhay. Sa isang mundong puno ng tensyon, intriga, at matinding emosyonal na sagupaan. At sa bawat bulong, lalo pang tumitindi ang kaba. Isa sa mga pinakaunang umuugong, ang pangalan ni Chanda Romero, isang veteranang aktres, na matagal nang hinahangaan hindi lang sa husay, kundi sa lalim ng bawat pagganap. Hindi basta umaarte. Lumulubog siya sa karakter. Sa mga nakaraang proyekto, hindi malilimutan ang kanyang Olivia Guerrero. Isang babaeng matatag, makapangyarihan, ngunit nababalot ng lihim. Ina ng makapangyarihang si Don Gustavo. Isang haligi na hindi basta natitinag. Pero ngayon, hindi na ito ang dati. Hindi na lamang siya ina. Hindi na lamang siya sandigan. Sa pagkakataong ito haharap si Chanda Romero. Sa isang masalimuot, mas madilim, mas mapanganib na karakter. Isang kontrabida na hindi lang kinatatakutan, kundi unti-unting maunawaan. Dahil sa likod ng galit, may sakit. Sa likod ng lamig, may sugat. At sa bawat desisyon niyang tila walang atrasan, may kasaysayang humahabol. Isang nakaraan na ayaw siyang pakawalan. At sa bawat eksena, mararamdaman mo ang bigat, ang sakit, ang dahilan kung bakit siya naging ganoon. Kasunod nito, ang pagpasok ni Arthur Acuña. Isang aktor na hindi lang basta gumaganap. Isang aktor na kayang ipakita ang digmaan sa loob ng isang tao. Hindi na bago sa kanya ang pagiging kontrabida. Sa Dijet Batang Quiapo, ipinakita niya ang isang lalaking handang gawin ang lahat. Para sa kapangyarihan. Walang takot. Walang preno. Ngunit ngayon, mas malalim ang kanyang haharapin. Sa bagong teleserye, hindi lang siya kalaban. Isa siyang taong may prinsipyo. May sariling katwiran. May sariling laban. At ang pinakamatindi, hindi lang siya makikipaglaban sa bida, kundi sa sarili niyang konsensya. Bawat titig niya, may babala. Bawat katahimikan, may tinatagong unos. At sa oras na iyon ay sumabog. Walang makakapigil. Hindi rin mawawala si Joey Marquez. Sanay ang marami sa kanya. Sagaan sa tawa sa aliw. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may lalim. May bigat. Bilang kaibigan ni Tanggol Montenegro noon, naging simbolo siya ng katapatan. Isang lalaking hindi iiwan ang kaibigan. Kahit pakapalit ay sarili niyang buhay. Ngunit ngayon bilang gabo, may nagbago. May kakaiba. Ang dating matatag, maaaring mabasag. Ang dating sigurado, maaaring magduda. Sa bawat desisyon niya, may kapalit. At hindi lahat ng kapalit kaya niyang tanggapin. Sa likod ng kanyang ngiti, may pangamba. At sa bawat hakbang, isang tanong ang bumabagabag. Hanggang saan ang kaya niyang ipaglaban? Samantala, muling bumabalik ang isang misteryosong presensya. Ang tinaguriang Baby Gant. Hindi man laging nasa gitna. Hindi rin kailanman nawawala sa alaala. Tahimik. Ngunit mabigat ang dating. At ngayon, ang kanyang pagbabalik ay puno ng tanong. Kakampi ba siya? O isa ring panganib? Dahil sa kanyang katahimikan. May lihim. At sa bawat kilos, may sariling agenda. Isang katotohanang unti-unting lalantad. At posibleng magpabago sa lahat. At syempre, hindi mawawala si Mamot. Kaibigan. Kakampi. Kapatid sa laban ni Tanggol. Pinagdaanan nila ang lahat.
Sakit panganib halos kamatayan. At sa huli, pinatunayan nila ang katapatan hanggang dulo. Pero ngayon, sa kanyang pagbabalik, may bumabalot na tanong. Siya pa rin ba ang dati? O may nagbago na? Dahil sa kanyang mga mata, may lungkot. Sa kanyang katahimikan, may tinatagong pa siya. At sa likod ng kanyang pagbabalik, maaaring may lihim na kayang wasakin ang lahat. At kapag pinag-usapan ang tensyon, iisa ang pangalan na hindi maaaring mawala. John Estrada. Ang lalaking minahal at kinamuhian. Bilang rigor, isang kontrabidang tumatak, isang presensyang hindi malilimutan. At ngayon, inaasahan ang kanyang pagbabalik. Kasabay ng isang tanong. Ano na naman ang kanyang dadalhin? Dahil sa kanya, hindi kailangang sumigaw para maramdaman ang takot. Ang kanyang presensya pa lang. Sapat na. Bawat salita. May bigat. Bawat galaw. May epekto. At sa isang iglap, kayang baguhin ang direksyon ng kwento. Sa likod ng lahat ng ito, isang pangalan ang tahimik ngunit matibay na humuhubog sa kabuuan. Si Coco Martin. Ang utak. At ang puso ng proyektong ito. Hindi lang ito simpleng ambisyon. Na malampasan ang Kivit Batang Quiapo. O ang Kivit ang probinsyano. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa manonood. Na maghahatid siya ng kwento. Na hindi lang kapanapanabik. Kundi may lalim. May puso. At may mga karakter. Na hindi mo makakalimutan. Pinipili niya ang bawat artista. Hindi lang dahil sa kasikatan. Kundi dahil sa kakayahan nilang magbigay buhay. Sa mga taong may sugat. May pangarap. At may laban. At habang unti-unting nabubuo ang mundong ito, ramdam na ang papalapit na pagsabog. Mga emosyon na matagal nang kinikimkim. Mga prinsipyo na maglalaban. Mga karakter na magbabanggaan. Bawat isa may sariling kwento. Bawat isa may sariling katotohanan. Sa bawat pagbanggit ng pangalan. Sa bawat bulong ng balita. Lalo pang tumitindi ang pananabik. At sa mga susunod na araw, habang isa-isang nabubunyag ang detalye, iisa lang ang malinaw. Ito ay hindi lang basta teleserye. Isa itong emosyonal na paglalakbay, na kapag sinimulan mo, hindi mo na kayang bitawan. Hanggang sa huling sandali,